Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa pakikipag-meeting at pakiksalamuha po ni Chinita Princess sa mga tropa at business partner ni Paolo Avellino dito po sa Taiwan. Dahil po dyan mga kakimpaw, lumutang at lumabas ang mga usaping nag-imbita na daw si Paolo Avellino sa kanyang mga tropa at business partner dito po sa Taiwan para daw sa kasal ng Kim Pao. May katotohanan nga kaya ito na mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Norma Marteha. Sabi niya, in my opinion, if you have a business or you invest on something, you must focus on this business and do not rely on your partners in business or who manage the business. There should be thorough monitoring on the business. Money is the root of all evil. Correct, Ginang Norma Marteja. Sa oras na meron tayong business, kailangan talaga natin yung pagpukusan po ng atensyon. Very hands-on dapat tayo dito. Kasi syempre, naglabas tayo ng napakalaking pera dyan, 'di ba? And syempre, dapat na monitor natin yung galaw ng pera, yung flow po ng business. Kasi kung lahat yan ipagkakatiwala po natin sa ibang tao, like business partner, pwedeng-pwede po talagang mangyari. Yung nangyari katulad kay Paolo Avellino na kung saan nawalan po sila mga kakimpaw ng napakalaking halaga. Ganon din si Chinita Princess na kung saan nagtiwala po sa kadugo, ang ending, ayun din po ang nangyari katulad nung kay Paulo. So itong mga nangyari po kay Kim and Paolo Avellino ay sana magsilbing aral po sa may mga business mga kakimpaw na pinapatakbo dyan na wag po natin itong iasa sa iba, 'di ba? Tayo po dapat ang mag-handle at mag-monitor ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera or impormasyon mga kakimpaw. 'Di ba? Para alam po natin yung takbo, yung flow po ng business para walang matulad kay Kim and Paulo. 'Di ba? Sana po ay maging aral ito, Ginang Norma Marteja, at maging sa mga nakikinig po sa atin sa update na to mga kakimpaw. Ito po yung tatandaan ninyo. Trust no one pagdating sa business. Kasi once na nakakita po ng pera yung mga yan, syempre nawawala na po mga kakimpaw yung pinagsamahan, yung pagkakaibigan, 'di ba? Kasi money is the root of all evil. Lahat sisirain po niyan mga kakimpaw. Kaya naman na sana matuto na this time si Kim and Paolo, wag masyadong mabait at wag masyadong dumepende sa mga nakakasama po nila kahit gaano pa yan katagal, 'di ba? So maraming salamat po sa inyong komento at paalala, Ginang Norma Marteja. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan at silipin po ang botohan para po dito sa Seoul International Award. So still nangunguna pa rin po si Paula Avellino mga kakimpaw at merong mas mataas po na boto. Siya pa rin ang number 1. Grabe talaga kayong sumuporta mga kakimpaw, no? Grabe po talaga yung supporting power po ninyo. So, ang boto po ni Paolo ay 62.10%, while Chinita Princess ay 26.17%. Sobrang laki na po ng lamang ng boto ni Paolo Avellino kumpara kay Chinita Princess. And also, may basbas naman po yan ni Kim Chu na si Paolo naman this time ang panalunin po natin, 'di ba? May rason mga kakimpaw. Kung bagay nagbigay si Kim Chu, nagpaubaya po siya, na si Paolo naman po this time ang panaluhin po natin. Okay? Yung 26% na yan, siguro, yan po yung mga Kimmers, mga kakimpaw. Pero ang dami ng kimpaw, oh.
katulong po yung mga DJ fans, Daniel fans, 62.10%. So sigurado na po yung pag-akyat ni Paolo sa entablado dyan po sa Seoul, Korea mga kakimpaw. Kaya advance congratulations kay Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa mga usapan sa social media pag nanalo daw si Paolo. Sabi nga po ni Mother Rhea, ganito kasaya si Pao nung nanalo siya. I think kapag nanalo si Pao, ganito din siya kasaya at ganito din siya ka-proud. Gusto natin silang parehas na manalo pero isa lang pwede. Hindi ba pwedeng tong year na to ibigay natin kay Paulo? Kaya please to all KP Solid P, please ilaban natin siya. And sa mga Solid K na nakakaintindi at bumoto pa para kay Paulo, God bless you all and thank you po ng marami. Alam namin na nilalaban nyo din si Paulo. Kay ENJ, pwedeng tumigil ka na, alam mong masaya ang proud kami if si Kimi ulit ang mananalo. Pero para mag-post ka na mag-post para kang nangaasar. Nako, edad man na lang po natin yung mga negative na person na yan mga kakimpo kasi walang maitutulong yan. Basta ang importante dito, nakalamang na po si Paulo sa lahat ng nominado para po sa Seoul International Award. Sobrang proud ni Chinita Princess mga kakimpaw ngayon pa lang kasi si Paulo po ang nangunguna. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito mga kakimpaw sa picture nga na lumabas sa mundo ng social media na pinagkakaguluhan ngayon sa lahat ng social media platforms. So ito po ay inilapag ni Arvin kasamahan po ni Paula Avellino or kasama ni Paulo dito po sa Taiwan. So, naglabag siya ng picture kasama po si Chinita Princess and syempre si Paolo Avellino. So, marami nagsasabi na ito daw picture na to ay kuha po sa Taiwan nung time po na wala din si Chinita Princess nung time na wala po si Paolo Avellino. So, kasama talaga daw si Chinita Princess. Ngayon, since nagkakasama-sama nga po itong business partner ni Paolo, katropa po ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, hindi daw kaya napag-uusapan na yung tungkol sa kasal ni Chinita Princess at posible ba daw na nag-imbita na si Paula Avellino para daw sa kasal or mangyayaring kasalan ng Kim Pao. Abay, sobrang advance namang mag-isip ang ilang mga netizen, 'di ba? Ganyan po sila ka-advance. Well, okay lang naman maging advance kasi yung pagkadilulo natin nagiging totoo naman mga kakimpaw, 'di ba? Katulad nito, nagdidilulo lang tayo nakasama si Chinita Princess sa Taiwan hanggang sa lumabas na yung proof na oo nga naman. Kasama nga talaga mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya yung iniisip natin na kasalan soon, naku mangyayari din yan sa tamang panahon nga lang mga kakimpaw. Sabi nga nila, trust the process. Alam nating napag-uusapan na din po nila ang tungkol dyan, pero syempre madami pa pong dapat isalang-alang ni Kim and Paolo lalo pat dumagdag itong problema ni Paula Avellino sa kanyang kumpanya na kung saan 9 digit daw po yung nawalang pera sa kumpanya. So, yung kasalan na yan, napag-uusapan na yan mga kakimpaw. Pero this time, ang focus nila ay yung problema nga po sa pera. Pag naayos na yan, then soon, may sasakatuparan na po ang gusto at pangarap ng lahat. Kayo ba mga kakimpaw, sang-ayon ba kayo dito? Please comment down below.